naman po ako. Nandito naman ako sa kalye para po magbahagi ng salita ng ating Panginoon bago po lumubog ang araw. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Amen. Tayo po ay kanyang ginising, iniingatan. Amen. Kahit na tayo po ay makasalanan, nakagawa ng kasalanan, tayo po pa rin ay minahal pa rin ang Panginoon. Binigyan ng pagkakataon na magising. Amen. Hallelujah. Nandito po ako ngayon sa Waterfront Taguig. Ayan po, to preach the word of God. Hallelujah. Mari naman po na makiusap naman ako po sa inyo no, na ako naman po inyong ipanalangin. Hallelujah. Bigyan po na ako ni God ng lakas at tapang na ibahagi po ang kanyang banal na salita sa lugar na ito. Amen. Naglulos connection na naman ang aking load. Sa pangalan na Jesus, tumigil ka, Satanas. Huwag mong gabalain ang aking load. Sa mga kapwa ko po, mga anak ng Diyos, patuloy niyo pong ipanalangin ang inyong kapatid na ito. Amen. Praise be to God. Hallelujah. Bago po lumubog ang araw, spread po natin ang gospel. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Praise be to God. Naglulos connection. Yan po. Kailangan natin ibahagi ang salita ng ating mahal na Panginoon bago po mahuli ang lahat. Amen. Bago po mahuli ang lahat, kailangan natin ibahagi ang salita ng Panginoon para pag once na sila pupunta sa lugar na yan, wala po silang ikakaila sa Panginoon dahil habang buhay sila ay naririnig nila salita ng Diyos. Kapag i-ignore nila ito, wala na akong magagawa. Yan po ang kanilang destination, final destination. So I hope and pray na pakinggan po nila salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So pray for me na wala pong gagambala dito ng masamang espiritu sa lugar na ito. Amen. Hallelujah. Praise be to God. Share po ang live. Bakit tayo magbigay ng star? Hindi ko kailangan ng star. Naglulos connection talaga. Pag puminto man tumamaya, tuloy pa rin ang preaching hanggang sa ano ako gagamitin ng Panginoon. Ako lang may kinakasangkapan ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Ang live stream na ito nawa hindi mapuputol. Hallelujah. Kailangan na natin i-share ang salita ng Panginoon bago mauli ang lahat. Amen. Praise be to God. Pag-share po ang live. Huwag po kayo magbigay ng star. Hindi ko kailangan ng star. Naway-share nyo po ang live. May misay po ang Panginoon. Amen. Praise be to God. Sila parang ang langit ay madilim na. Sa pangalan ni Jesus, huwag naman sana bumagsak ang ulan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hello? Hello, hello, hello. Hi, hello, good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Diyos Amang nasa langit at ng ating Panginoong Heso Kristo. Peace be with you sa lahat na nandirito sa lugar na ito na nakarinig ng tinig ko na ito na kinakasangkapan lamang ng Diyos para ibahagi ang kanyang banal na salita sa araw na ito. Bago lumubog ang araw, ibabahagi ko po sa inyo ang salita ng Diyos. Hindi po ito ganang akin lamang, kundi ito ay kalooban ng Panginoon na may parating po sa lahat ng may tainga ang kanyang banal na salita sa araw na ito. Mga kapwa ko po tao, pakinggan po ninyo ang mensahe ng ating mahal na Panginoon. Hindi ko po ikinakahiya na ibahagi po ang magandang balita ng Diyos patungkol po sa kaligtasan. Mga kapwa ko po, tao na mahal ng Diyos, pakinggan ninyo ang mensahe ng Panginoon. Ang araw na ito ay araw ng ating
kaligtasan. We cannot promise tomorrow kung tayo kahabagan ng Diyos na magising pa po. Dahil tayong mga tao may plano po tayong matulog mamayang gabi. May plano po tayong matulog, ngunit ang pagising bukas hindi natin yung plano. Kung kahabagan tayo ng Panginoon, tiyak po, gigising po tayo na may kalakasan ng pangatawan. Purihin ang Diyos. Sa araw na ito, purihin natin ang Panginoon, pasalamatan natin siya dahil tayo po ay kanyang binigyan ng pagkakataon na magising pa. Binigyan ng pagkakataon na pagbulay-bulayan ng kanyang banal na salita. Mga kapwa ko po, tao na mahal ng Diyos, pakinggan po ninyo ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Dahil ako lamang po ay ginakasangkapan ng Diyos para po makarating sa inyong tainga ang kanyang banal na salita. Tayo pong mga tao, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Ngunit ang kasalanan ay kanya po itong pinaparusahan. Lahat ng mga tao mahal ng Diyos. Pero ang kasalanan, hindi niya ito minahal, bagkus kanya po itong pinaparusahan. Mga kapwa ko tao na mahal ng Diyos, ang sabi ng Panginoon sa Marcos 7 verse 16, makinig ang may pandinig. Yamang binigyan tayo ni God ng dalawang tainga, pakinggan po ninyo ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Mahalaga po ang pakikinig. Mahalaga po ang pakikinig sa salita ng Panginoon. Mga kapwa-tao ko na mahal ng Diyos, yamang binigyan tayo ng Panginoon ng dalawang tainga, pakinggan po natin ang kanyang mensahe. Ako lamang po ay kinakasangkapan ng Panginoon upang iparating po sa inyong lahat ang kanyang mensahe sa araw na ito. Pakinggan ninyo ang tinig ng Diyos habang napapakinggan pa po. Dahil balang araw, wala na po kayong maririnig na tinig ng Diyos. Minuto, oras-oras, araw-araw, 24/7 po, nananawagan ang ating mahal na Panginoon. Na ang sabi po sa Kawikaan chapter 1 verse 24, patuloy ang aking panawagan. Nananawagan po ang ating Diyos na tayo po ay manumbalik na po sa kanyang piling dahil malapit na po siyang darating. Pagsisihan po natin ang lahat ng ating mga kasalanang nagawa. Magbagong buhay po tayo, mga kapwa ko tao na mahal ng Diyos. Lahat po ng ating gagawin ay hayag po yan sa Panginoon. Yan po, wala po tayong itatago sa Diyos. Lahat po, hayag man yan o lihim. Alam ng Panginoon yan, wala tayong maitatago sa Diyos. Mga tao, kapwa ko tao na mahal ng Panginoon, pakinggan ninyo ang salita ng Diyos bago mahuli ang lahat. Patuloy ang pananawagan ng Panginoon na magsisi po tayo sa ating mga kasalanang nagawa. Dahil tayo po ay nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya manumbalik po tayo sa piling ng Panginoon bago po mahuli ang lahat. Lahat tayo makasalanan. Ayon po sa Biblia sa Roma chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala. Wala man po ni isahan po sa atin ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Mga kapwa-tao ko, mahal ng Diyos, pakinggan po ninyo ang mensahe ng Panginoon. Tayo po ay mga makasalanan. Kaya tayo po ay manumbalik sa piling ng ating Panginoon. Nasusulat, Efeso chapter 6 verse 18. Ang sabi po ng Biblia, lagi po tayong mananalangin sa lahat ng pagkakataon at humiling. At sa patnubay ng banal na Espiritu, patuloy po natin ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Mga kapwa-tao ko,
susumpong. Umiling po tayo. Ilingin po natin sa Panginoon na tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanang nagawa. Ilingin po natin sa Panginoon na tayo po ay kanyang kahabagan, tayo po ay kanyang kaawaan, at tayo po ay kanyang bibigyan ng proteksyon, at tayo po ay kanyang proteksyonan sa lahat ng pagkakataon. Ilingin po natin sa Diyos ang pang-espiritual, hindi po ang makamundo. Mga tao kapwa ko po, na mahal ng Diyos, pakinggan po ninyo ang misay ng Panginoon. John 3:16, ang sabi po ng Panginoon, sapagkat kayo nalawang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino man po ang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Narinig po ninyo ang salita ng Diyos. Kung sino po ang sumampalataya ay siya po mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi po mapapahamak ang kanyang kaluluwa sa impyerno pagdating ng paghuhukom. Mga tao kapwa ko na mahal ng Diyos, ang sabi po sa banal na kasulatan sa John chapter 3 verse 36, ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang ayaw sumunod, ang ayaw sumampalataya ay mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga tao kapwa ko, mahal ng Diyos, lahat tayo ay makasalanan. Nagkasala tayo sa Panginoon, sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya tayo po ay manumbalik sa ating mahal na Panginoon. Nasusulat, Gawa chapter 3 verse 19. Magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanang nagawa. Mga kaibigan, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanang nagawa bago po mahuli ang lahat. Nagkasala po tayo sa Diyos. Nagkasala po tayo sa Panginoon. Kaya manumbalik na po tayo sa piling ng Panginoon. Amen? Manumbalik na po tayo dahil malapit na po darating ang ating Diyos. Anytime po darating po si Jesus ayon po sa banal na kasulatang ito. Mga kaibigan, mga kapwa ko tao na mahal ng Diyos, ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang mga makasalanan ayon po sa Biblia. Nasusulat, unang Korinto chapter 6 verse 9. Ang mga nakikiapik, ang mga nangangalunya, ang mga nakikipagtalik sa kapwa babae o kapwa lalaki ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang mga sinungaling, ang mga magnanakaw, ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang mga nanlalait ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaibigan, ang narinig mong salita ng Diyos, yan po ang mga kasalanan na walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kapag patuloy mo po itong ginagawa, at ang araw na ito ay lilisanin mo na pala ang mundo na wala kang kaalam-alam, tiyak po kawawa ang iyong kaluluwa. Kapag hindi mo po pinagsisihan ang iyong mga kasalanan, dahil ang araw na ito ay araw ng ating kaligtasan. Sa bawat pitik ng orasan may binabawian po ng buhay. Hindi natin alam kung ano ang dala ng bawat tiktak ng orasan sa buhay natin. Bawat pitik ng orasan may nadidisgrasya. Sa bawat pitik ng orasan may namamatay. Mga kaibigan,
maligtas ang sinumang sumampalataya sa salita ng Diyos. Dahil ang araw na ito, araw ng ating kaligtasan, marami po ang hindi na po kinahabagan ng Diyos na magising pa po bukas. Kaya mga kaibigan, mga kapwa-tao ko na mahal ng Diyos, isa puso, isa buhay ninyo ang inyong naririnig na salita ng Panginoon. Mga kapwa-tao na mahal ng Diyos, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanang nagawa. Dahil kung magpatuloy po tayo sa ating mga ginagawang karumal-dumal sa paningin ng Diyos, ang sabi po sa Biblia, sa Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaibigan, buhay na walang hanggan ang ibibigay ng Diyos sa iyo kung ipamumuhay mo ang kanyang salita, kung aaminin mo ang iyong mga kasalanang nagawa, kung sasampalataya ka sa Panginoong Hesukristo na siya po ang Diyos, siya po ang pinako sa krus na mata inilibing at muling binuhay. Kung ika'y sasampalataya, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Mga kapwa-tao ko na mahal ng Diyos, pakinggan ninyo ang magandang balitang ito. Dahil ang araw na ito ay araw ng ating kaligtasan. Tayong mga tao, itinakda po tayo na minsan lamang mamatay. Hebrews chapter 9 verse 27. Itinakda ang lahat ng tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos po ay pag-uukom na po. Wala pong purgatorio. Wala po. At pagkatapos mo mamatay, ikaw ay dadasalan. Hindi totoo yan. Pagkatapos natin mamatay, diretso na po tayo huhukuman ng Panginoon. Kapag hindi mo po pinagsisihan ang iyong mga kasalanang nagawa, habang ikaw ay nabubuhay at ikaw dinatna ng kamatayan, tiyak po ang kaluluwa mo mapupunta po sa daigdig ng mga patay. At kung ikaw ay nagsisi at sumampalataya sa Diyos at ika'y namatay, tiyak po, paraiso ang pupuntahan mo. Mga kapwa ko tao na mahal ng Diyos, isa puso, isa buhay po ninyo ang inyong naririnig. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Repent, people of God, repent, Jesus is coming. Repent, 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 Jesus is coming. Mga kapwa ko tao na mahal ng Diyos, tayo po ay sinasabihan po tayo ng Panginoon na basahin po ang kanyang banal na kasulatan. Ito po ang Biblia. Basahin po natin ang love letter ng Panginoon. Ito po ang love letter ng Diyos. Sinasabihan po tayo ng Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi upang matupad mo ang nakasulat dito. Ito po ang mapa papunta po sa buhay na walang hanggan kung ipamumuhay mo ang nakasulat dito. Mga tao mahal ng Diyos, pakinggan ninyo ang mensahe ng Panginoon. Alam niyo po, nasusulat sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16. Ang lahat ng nakasulat dito sa banal na kasulatang ito po ay kinasiyahan po ng Panginoon. Dahil ito po ang ginagamit na pagtuturo. At ito po ay ginagamit para po ituro ang katotohanan at sa pagtutuwid ng mga kamalian.
Pinasihan po ito ng Panginoon. Kaya tayo po ay sinasabihan niya na basahin po natin ang kanyang love letter. Ito po ang love letter ng Panginoon, ang Biblia. Alam niyo po, nasusulat po dito, Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang nagbabasa ng Biblia, ng aklat ng kautusan, at kanya pong itong ipinapamuhay. Mapalad ang taong nagbabasa ng Biblia at ipinapamuhay ang salita ng Diyos. Mga kapwa-tao ko na mahal ng Diyos, sinasaway po ng Panginoon ang lahat ng kanyang minamahal. Sinasaway po ng Panginoon ang lahat ng kanyang minamahal. Pahayag chapter 3 verse 19, sinasaway ng Panginoon ang kanyang mga minamahal. Kaya sinasabihan po ang lahat ng mga tao na may pandinig na magsisi sa kanyang mga kasalanang nagawa. Pagsisihan mo't talikuran ng inyong mga kasalanang nagawa dahil malapit nang darating ang Panginoon. Mga kapwa-tao ko na mahal ng Diyos, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao, kundi po sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo na susulat sa chapter 4 verse 12. Kay Jesus mo lang matatagpuan ang kaligtasan. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos Ama para sa ikaliligtas ng tao, kundi po ang pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Mga tao, kapag po tao na mahal ng Diyos, pakinggan ninyo ang mensahe ng Panginoon. Nasusulat, John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus said, John 3 verse 7, you must be born again. Verily, verily, I say unto you, no one can see the kingdom of heaven unless you must be born again. Jesus said, repent, 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 Jesus is coming. Mga tao, mahal ng Diyos. Mga kapwa ko po, tao na mahal ng Diyos, pagsisihan po natin ang ating kasalanan. Walang ibang pangalan may kaliligtas natin kundi ang pangalan lamang ni Jesus Christ. Nasusulat, Isaiah chapter 9 verse 6, si Jesus ang kahangahangang tagapayo. Si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Si Jesus ang walang hanggang Ama. Si Jesus ang makapangyarihang Diyos. Paniwalaan po natin ang salita ng Panginoon. Marami po sa atin hindi naniniwala na si Jesus ay Panginoon. Si Jesus para sa kanila ay tao lamang. Si Jesus para sa kanila ay isa lang anghel. Hindi po. Si Jesus ang kahangahangang tagapayo. Si Jesus ang makapangyarihang Diyos. Si Jesus ang dakilang manggagamot. Si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Si Jesus, nasa Kanya matatagpuan ang kaligtasan. Mga kapwa ko na mahal ng Panginoon, sinasabi po sa Marcos chapter 1 verse 15, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Amen. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanang nagawa. Darating po ang Panginoon na hindi po natin inaasahan. Kaya pagsisihan po natin
ang mga kasalanang nagawa. Sabi ng Panginoon sa Mateo 24 verse 44, lagi kayong handa dahil darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Darating po si Jesus na hindi po natin nalalaman. Mga kaibigan, tagigin nyo, makinig kayong lahat sa mensahe ng Panginoon. Darating po ang Panginoon anytime. Tayong mga tao, dumarating po ang kamatayan na hindi po natin inaasahan. Dumarating ang kamatayan sa bawat tao na hindi inaasahan. Ganon din po ang pagdating ng Panginoon. Darating po siya na hindi po natin inaasahan. Kaya sinasabihan tayo ng Diyos na lagi po tayong handa. Lagi po tayong handa, mga kaibigan. Lagi po tayong handa. Tingnan niyo po, dumating ang dilubyo. Kahit saan, lindol dito, lindol doon, bagyo dito, baha doon, baha dito. Hindi natin yun inaasahan. Saka na lang tayo kikilos kung andyan na. Mga kaibigan, hanggat wala pa po, maghanda po tayo, sabi ng Panginoon. Lagi po tayong handa dahil may darating na naman na dilubyo, kaibigan. May darating na naman na hindi natin inaasahan. Kaya nililiglig na po ng Diyos ang lupa dahil galit na po siya. Dahil ang mga tao ayaw sumunod sa utos ng Panginoon. Kapag nililiglig ng Diyos ang lupa, ibig sabihin, siya po ay galit na. Warning po yan sa mga tao. Ngunit ang mga tao ayaw manumbalik sa Diyos. Ayaw basahin ang kanyang love letter. Ayaw basahin ang Biblia. Dumating na ang kahirapan, ang lindol, ang baha. Pero wala pa rin. Ayaw pa rin sundin ang utos ng Diyos na sinasabihan tayo na basahin ang kanyang love letter. Mas nahuhumaling ang tao sa cellphone. Pagkagising sa umaga, cellphone, maghapon, cellphone. Hindi na kumpleto ang buhay niya kung wala ang cellphone. Kahit na magbasa ng salita ng Diyos, wala nang panahon. Kaibigan, ginising ka ng Panginoon. Binigyan ka ng kalakasan ng pangangatawan. Binigyan ka ng trabaho. Pero wala kang time na magbasa ng Biblia. Kaibigan, asa ng hustisya? Kapag binibigyan ka po ng parusa ng Panginoon, lalo na sa kalusugan, sa kanya ka pa rin nalapit. Diyos ko, pagalingin mo ako. Ngayon ang pinagaling, balik na naman sa bisyo. Kaibigan, nahiya naman tayo sa Diyos. Tayong mga tao, may hangganan po ang buhay natin. Nasusulat, Isaiah chapter 40 verse 6. Ang buhay natin sa mundo ay para lamang damo na natutuyo. Para lamang bulaklak sa parang nanalalanta. Ngunit, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Mga kapwa-tao na mahal ng Diyos, Santiago chapter 4 verse 14. Ang buhay natin ay parang usok lamang, biglang lumitaw at biglang mawawala. Kaya nga po, sa bawat tiktak na orasan, marami ang namamatay, marami ang nadidisgrasya. Ingat po tayo, kaibigan, dahil po si Satanas, umaaling-aligid lamang po yan. Nasusulat, unang Pedro chapter 5 verse 8.
liligid. Naghahanap ng tiyempo kung kailan ka po sisilain. Kaya sabi ng Panginoon, lagi kayong handa dahil si Satanas nandyan lang po. Umahali-haligid. Kaya nasusulat nga po sa John 10 verse 10. Naparito ang kaaway, naparito ang magnanakaw na si Satanas para manira, mangwasak at pumatay. Mamamatay tao ang dyablo. Mamamatay tao si Satanas. Mapanira si Satanas. Mapanira, mapangwasak si Satanas. Kasi sinasabihan tayo ng Diyos na lagi po tayong handa. Magbasako po tayo sa Panginoon. Mga tao, kapwa ko, mahal ng Diyos. Kung iniibig po natin ang Panginoong Hesukristo, susundin po natin ang kanyang utos. Sapagkat nasusulat sa John 14 verse 15 ang wika ng Panginoon. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mga kapatao ko po, mahal ng Diyos, huwag po natin ibigin ang mga bagay na meron dito sa mundo. Ibigin po natin ang Diyos na siya po ang naglalang po sa atin. Siya po ang nagbihis po sa atin, nagpapakain sa atin. Mahalin natin ang Diyos. Mga kapatao po na mahal ng Diyos, lumapit po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Lumapit po tayo. Lahat po na mga alalahanin natin sa buhay, ipagkatiwala po natin yan sa Diyos. Alam niyo po, kung hindi po kayo magbagong buhay, kung ayaw ninyong magsisi sa inyong mga kasalanan, ay tiyak po mga kapatao ko na mahal ng Diyos. Kapag ayaw magbagong buhay, ayaw magsisi sa kasalanan, sa impyerno po ang final destination. Kaya hanggat buhay ka ngayon, hanggat binibigyan ka ng pagkakataon na magising, binibigyan ka ng pagkakataon na mabuhay sa araw na ito, tanggapin mo si Jesus. Accept Jesus, your God and personal Savior. Sumampalataya ka sa Kanya, ipamuhay mo ang Kanyang salita. Buhay na walang hanggan ang sa iyo, kaibigan. Totoo ang impyerno. Totoo po ang impyerno ayon po sa banal na kasulatan. Alam niyo po, nakakatuwang malaman na mas maraming tao ang naniniwala sa langit kaysa sa mga taong naniniwala sa impyerno. Ayon sa Biblia, ang impyerno ay kasing totoo ng langit. Ang Biblia ay maliwanag. Amen. Ang Biblia ay maliwanag na nagtuturo na ang impyerno ay isang tunay na lugar kung saan inihahatid ang mga masasama na hindi mananampalataya sa Diyos. Kaya tayong mga tao nagkasala sa Panginoon. Lahat ay nagkasala. Walang sinumang nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung hindi po tayo titigil sa ating mga kasalanan, tiyak po, pagbabayaran po natin ito sa apoy ng impyerno. Ang lahat ng ating kasalanan ay laban sa Diyos. Nasusulat, awit 51 verse 4. Ang lahat ng ating kasalanan ay laban sa Diyos. Dahil ang Diyos ay banal at walang hanggang kamatayan, ay siyang kaparusahan sa kasalanan, ay kailangan wala ring hanggan. Mga tao, kapwa ko, mahal ng Diyos, totoo po ang impyerno. Totoo ang impyerno. Ang impyerno ay ang walang hanggang kamatayan at ang
langit na walang hanggang din naman. Nasusulat, kung patuloy po sa pagkakasala ang mga tao, kung patuloy po sa pagkakasala ang mga tao, ayaw po makinig sa mensahe ng Panginoon, tiyak po nasusulat sa Pahayag 20 verse 15 na kung sino man po ang hindi nakasulat na pangalan sa aklat ng buhay, hallelujah, ay tinapon sa lumalagablab na apoy. Kung patuloy po tayo sa pagkakasala, ayaw natin pagsisihan ng mga kasalanang nagawa. Nasusulat Pahayag 20 verse 15, ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. Mga tao, kapwa ko mahal ng Diyos, ang mga taong ayaw magsisi, minahal ang mga bagay dito sa mundo, ang hilig sa kalayawan, ang hilig sa katakawan, sa pagsisinungaling, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa pangangalunya, sa pakikilapit, sa pakikipagtalik sa kapwa babae o kapwa lalaki, sa panlalait. Kapag hindi mo ito pinagsisisihan, tiyak po ang kaluluwa mo ay maitatapon sa lawa ng apoy at asopre. Ayon po yan nakasulat sa Pahayag 20 verse 10. Kasama po ang dyablo, ang mga wad na pupeta, kasama ang mga makasalanan. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Mga kapatao ko na mahal ng Diyos, hindi basta-basta ang impyerno. Kaya pagsisihan po natin ang ating mga kasalanang nagawa bago mauli ang lahat. Alam niyo po, individual po ang kaligtasan. Individual po ang kaligtasan. Hindi po tayo ililigtas ng ating relihiyon. Hindi po tayo ililigtas ng ating mga sekta na kinabibilangan. Hindi po tayo ililigtas ng kung ano mga denomination na atin pong inaaniban. Hindi po. Individual po ang kaligtasan. Kay Jesus mo lang matatagpuan ito kung sasampalataya ka po sa Kanya. Kapag hindi mo po sasampalatayanan ang salita ng Diyos, tiyak po, impyerno po ang datnan ng iyong kaluluwa pagdating ng paghuhukom. Mga tao kapamahal ng Diyos, ang impyerno po ang nag-aantay sa mga taong ayaw manumbalik sa Panginoon. Nasusulat Mateo 25 verse 46, ang kaparusahan ng mga masasama ay walang hanggang paghihirap sa impyerno, tulad ng walang hanggang kagalakan naman sa mga matuwid sa langit. Mga kapwa kumahal ng Diyos, di po ba gusto natin ang buhay na walang hanggan? Kaya pagsumikapan po natin ang ating kaligtasan. Pagsumikapan po natin ang ating kaligtasan na may pag-ibig at paggalang sa buhay na Diyos. Di po ba? Kung tayo po ay tatanungin, asan ka? Impyerno o langit? Sagot mo lagi, langit. Buhay na walang hanggan. So kung nais po natin ang buhay na walang hanggan, pagsumikapan po natin ang ating kaligtasan. Manumbalik po tayo sa Panginoon. Pagsisihan po ang mga kasalanang nagawa bago mahuli ang lahat. Time is running out. We cannot promise tomorrow kung magising pa ba tayo o hindi na. Dahil hawak ng Diyos ang buhay po natin. Kaya wag po natin ipagyayabang ang bukas dahil hindi natin alam ang mangyayari sa bawat tiktak ng orasan. Kaya
Kaya, mga kapatao ko na mahal ng Diyos, pagsisihan po natin ang ating kasalanan. Tanggapin po natin si Jesus. Sumampalataya po tayo sa Panginoon. Mga kapatao ko na mahal ng Diyos, Today is our salvation. kung ikaw ang dadatnan ng kamatayan ngayon at hindi mo po pinagsisihan ang iyong kasalanan, nasusulat, ikaw po ay mapunta sa impyerno. Dahil tayong mga tao, itinakda na minsan lamang mamatay, pagkatapos ay paghukom na. Ang impyerno, ang siya pong destinasyon ng mga taong ayaw magsisi, ang destinasyon ng mga taong mayayabang. Yan po ang destinasyon ng mga taong ayaw magpakumbaba sa Diyos. Ang impyerno. Ito po ay isang lugar na kung saan hindi namamatay ang mga uod. Ayon po, nasusulat, Marcos 9 verse 44 hanggang 48. Ang impyerno ay isang lugar na kung saan hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi namamatay. Iyan po mga kaibigan, ang impyerno po ay nilalarawan ng Panginoon. Ito po ay apoy na lumalagablab na may mga uod na hindi namamatay. Ayon din po nasusulat sa 2 Thessalonica chapter 9, 2 Thessalonica chapter 1 verse 9. Ang impyerno ay isang lugar na may naglalagablab na apoy, parurusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesukristo. Ang impyerno, iyan po ang final destinasyon ng mga taong ayaw magsisi, ayaw makinig sa salita ng Panginoon. Binigyan ng Diyos ng dalawang tainga, ngunit ayaw makinig. Nasusulat sa Mateo chapter 13 verse 42, ang mga makasalanan na hindi nagsisisi ay ihahagis sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Mga kapakutao na mahal ng Diyos, ang impyerno ay hindi po yun dapat sa atin. Hindi po yun dapat sa atin ang impyerno. Ginawa po ang impyerno para po yan sa mga one-third na anghel at kay Satanas. Para po yan sa kanila. Hindi po yan para sa mga tao. Dahil tayong mga tao, nilalang ng Panginoon para po sa kanyang kaharian. Kaya kaibigan, kung mahal mo ang iyong kaluluwa, pagsisihan mo ang inyong mga kasalanang nagawa. Kung nais mo ng buhay na walang hanggan, tanggapin mo si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas. Sumampalataya ka sa Kanya. Magpakumbaba sa Panginoon kung nais natin ang buhay na walang hanggan. Mga tao, kapwa ko mahal ng Diyos, pakinggan ninyo ang mensahe ng Panginoon. Hindi ko po ito magagawa kung wala ang banal na Espiritu. Mga kaibigan, ang Diyos po ang nagsasalita sa inyo. Hindi po aksidente na naririnig ninyo ang tinig na ito. Mahal ko po kayong lahat. Kaya akin pong ibinabahagi ang salita ng Diyos na walang bayad. Walang bayad. Libre ko lang po ito tinanggap sa Panginoon. Ako po ay nasa relihiyon that time. Ngayon po, binago ako ng Panginoon. Kinakasangkapan ako ng Diyos upang iparating ang kanyang mensahe sa lahat ng tao na may tainga. Mga kapako, tao na mahal ng Diyos,
Huwag po ninyo baliwalahin ang salita ng Panginoon. Huwag po, sapagkat nasusulat, John 12 verse 48, ang sinuman po ang nagbaliwala sa salita ng Panginoon. Ang aral na ito, ang inyong naririnig na pangangaral na ito, kapag binaliwala nyo ito rin pong salita na ito ay siya pong hahatol sa inyo pagdating ng paghuhukom. Kaya mga tao, kapag mahal ng Diyos, huwag ninyo baliwalain ang salita ng Panginoon dahil mainit sa impyerno. Work out your own salvation. Work out your own salvation, kaibigan. Kanya-kanya tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Lahat ng tuhod ay luluhod sa harapan ng Panginoong Heso Kristo. Walang ibang Diyos kundi po si Jesus. Walang ibang Diyos kundi siya lamang po. Mga kapako po tao na mahal ng Diyos, sumagot si Jesus. Sumagot ang Panginoon. Revelation chapter 22 verse 13. Ako ang Alpha at Omega. Ako ang una at huli. Ako ang simula at wakas. Mga tao, kapag mahal ng Diyos, walang ibang Diyos kundi po si Jesus Christ lang po. Wala nang iba. Wala na pong iba kundi si Jesus lamang po. Huwag po tayo sasamba sa mga gawa ng mga kamay ng tao. Huwag po. Huwag po. Hindi po yan ang Diyos. Alam niyo po, kung tayo po ay minutuwid, tayo po ay nagagalit kagad. Nasusulat po yan. Kapag ang tao ay minutuwid, agad-agad nagagalit. Ayaw ituwid. Sige po, kung ayaw nyo ituwid, choice nyo yan mapunta sa impyerno. Choice ninyo yan. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Kawikaan chapter 1 verse 32, ang katigasan ng ulo ng tao ang siyang pagpapahamak sa impyerno. Ikaw na rin po, kaibigan, ang nagdala ng iyong kaluluwa sa impyerno kung ayaw mo po maniwala sa salita ng Panginoon. Ayon po sa Mateo chapter 3 verse 12, ang mga makasalanan ayaw magbagong buhay, ayaw magsisi sa mga kasalanan, ay susunugin sa apoy na di namamatay kailanman. Totoo ang salita ng Diyos. Mateo, ilagay niyo po ito sa inyong isipan, ilagay niyo ito sa puso po ninyo, na ang sabi po sa Mateo chapter 3 verse 12, ang mga makasalanan ayaw magbagong buhay, ayaw magsisi sa mga kasalanan, ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Susunugin ang inyong kaluluwa. Payag kayo? Kaya kung ayaw nyo pong pumayag, magbagong buhay kayo. Dahil po, kapag hindi po magsisi, tinatalikuran ang salita ng Diyos. Ang sabi po sa Pahayag 14 verse 11, mahihirapan sila sa apoy ng asupre, sa harapan ng mga banal, ng mga anghel, at sa harapan ng kordero. Pahihirapan ang mga taong ayaw magsisi, ayaw manumbalik sa Diyos. Pahihirapan sila sa apoy at asupre, maliwanag sa nasusulat sa Revelation 14 verse 11. Ang sabi nga po, ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay mahihirapan na walang pahinga ang mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan. At ang mga
katawan ng kanyang pangalan. Mga kapwa-tao ko na mahal ng Diyos, ang katawan po natin ay hindi po ito natin pagmamay-ari. Hindi po natin pagmamay-ari ang katawan natin. Wala tayong ambag sa katawan natin. Hindi natin kayang iukit ang mata natin. Hindi po natin kayang pagtutukin ang mga buto natin. Ang nagmamay-ari ng katawan natin ay ang Diyos. Kaya kaibigan, huwag po natin ito napastanganin sa bisyo ang ating katawan. Nasusulat, unang Korinto chapter 3 verse 16. Hindi ba ninyo alam na naninirahan ang Espiritu ng Diyos sa inyong katawan? Mga kaibigan, mga kapwa-tao ko na mahal ng Diyos, ang katawan natin, ang nagmamay-ari nito ay ang Diyos. Kaya wala tayong karapatan na unti-unti natin lasunin ito sa sigarilyo, unti-unti lasunin sa mga alak, unti-unti lasunin sa droga, unti-unti lasunin sa katakawan, at unti-unting lalasunin sa bakuna. Kaibigan, hindi po tayo nagmamay-ari ng ating katawan. Tigilan nyo na yan. Huwag po tayo magpalagay ng tato dahil nasusulat ni Leviticus 19 verse 28. Sinasabihan tayo ng Diyos na huwag tayo maglagay ng tato. Ayaw ng Diyos yan. Kaya magsisi po tayo sa ating mga kasalanang nagawa. Mga kaibigan, alam niyo po, sa pagtanggap ninyo ng bakuna, marami po ang namamatay. Ayon po sa datos ng PSA at ayon po sa sabi po ni Congressman Dan Fernandez Makinig, year 2021, ang dami pong excess death. Almost 300,000 po ang namatay dahil po sa pagtuturok niya. Kaibigan, tingin sa inyong kaalaman, tayo po mga tao na linlang ng dyablo. Hindi po proteksyon ang inyong tinanggap. Yan po ay payuwipon po yan ni Satanas. Yan po ay experimental. Yan po ay depopulation. Kaya mga kaibigan, tama na. Tama na po ang inyong pagtuturok. Tama na po. Alam niyo po ba na ang mga tinanggap ninyong mga mRNA, yan po ay nakapag-alter ng inyong DNA. Ang DNA po natin, yan po ang signature natin sa Panginoon. Ang DNA po natin. Tayo pong mga tao, tinubos po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Binago ang Panginoong Jesucristo para lang tayo matubos sa kaparusahan na igagawad sa atin ng Diyos Ama. Binago na ang kordero para lang isakaliligtas ng tao sa buong mundo. Itong si Satanas, itong kampo ng kadiliman, sa pamamagitan ng sorcery, sa pamamagitan ng pangkukulam, sa pamamagitan ng parmakeya, dinungisan niya ngayon ang dugo ng tao. Dinudungisan niya ang dugo ng tao sa pamamagitan ng pagtuturok, kaibigan. Nakaka-altered po ng DNA ang mga tinanggap ninyong tusok, kaibigan. Kaya mga kaibigan, hanggat binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos na naririnig mo ang kanyang banal na salita, makinig ang may pandinig. Makinig ang may pandinig, mga kaibigan. Hindi pa po huli ang lahat. Dahil tayo po ay mahal ng Diyos. Nasusulat, Isaiah chapter 1 verse 18. Sabi ng Panginoon,
magbalik kayo, magliwanagan tayo. Kahit gaano man kapula ang iyong kasalanan, ika'y aking patatawarin, papuputiin kita katulad ng bulak o yelo. Ano pa po ang inaantay mo po, kaibigan? Magbalik loob ka na po sa Diyos bago mahuli ang lahat, dahil ang kamatayan ay walang pinipiling oras, walang pinipiling panahon. Ang kamatayan sa bawat diktat ng orasan, hindi lang po isa, dalawa, marami po ang namamatay sa bawat pitik ng orasan. Kaya pag sumikapan po natin ang ating kaligtasan, mga kaibigan, bago mahuli ang lahat. Dahil kung hindi mo ito pinagsisisihan, ayaw mong manumbalik sa Panginoon, at ikaw ay kinitil ng buhay mo ni Satanas, dahil si Satanas ay pumapatay, naninira, nang wawasak si Satanas. Kaya kung ikaw ngayon nakarinig ng salita ng Diyos, ano pang inaantay mo? Pagsisihan mo at tanggapin si Jesus na iyong tagapagligtas. Manalangin ka. Manalangin ka, kaibigan, ng tao sa puso. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Amen. Mga kaibigan, purihin ang salita ng Diyos. Bago mahuli ang lahat, sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. Huwag po tayo yuyuko sa mga gawa ng kamay ng tao, dahil nasusulat Exodo chapter 20 verse 4 hanggang 6. Sinasabi po ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig upang sambahin. Huwag po ninyo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ayaw ng Panginoon na meron tayong sinasambang iba. Sinasabi ng Panginoon, ako ang Panginoon na mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ika-3 at ika-4 na salinlahi. Ngunit ipadama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi na umiibig sa akin at tumutupad sa aking kautusan. Mga kaibigan, mga kapwa ko po tao, mahal ng Diyos, huwag po nating isipin ang taga-Diyos ng Panginoon ay ihambing natin sa pilak o ginto. Huwag po natin ihambing ang Diyos sa pilak, sa ginto, sa kahoy, dahil hindi po kahoy ang Diyos. Nasusulat po, mga kaibigan, John 4 verse 24. John 4 verse 24. Ang Diyos ay Espiritu. Sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Huwag po tayong yuyuko sa mga kahoy na ginagawa lamang ng mga taong makasalanan. Hindi yan ang Diyos. Hindi po naninirahan ng Espiritu ng Diyos sa gawa ng kamay ng tao. Naninirahan po ang Espiritu ng Diyos sa atin, dahil tayo po ay buhay na nilalang ng Diyos. Amen? Kaya mga kaibigan, gumising kayo. Gumising kayo. Hindi po yan ang Diyos, kaibigan. Hindi po yan ang Diyos. Karumal-dumal po ang sumamba sa mga gawa ng kamay ng tao. Alam niyo po, sinasabi po sa Biblia, Isaiah 44 verse 9, ito po Biblia. Babasahin ko po ang Biblia. Lahat ng tao, kung mayroon kayong Biblia, basahin po natin ang Isaiah 44 verse 9. Salita ng Diyos, hindi po ako nanghuhusga.
salita ng Diyos ang aking babasahin ang ipaparating. Ako po, kinakasangkapan lamang ng Diyos. Wala akong karapatan na husgahan kayo dahil ang salita ng Diyos ang aking babasahin. Sabi ng Diyos, sabi sa Isaiah 44 verse 9, walang kwentang tao ang gumagawa ng rebolto. Ano daw? Walang kwentang tao daw ang gumagawa ng rebolto at walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang mga sumasamba sa mga ito. Kaya't sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebolto para sambahin. Tandaan ninyo, ang mga sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito'y tao lamang. Kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. Malinaw po sa banal na kasulatang ito na walang kabuluhan ang mga gawa ng kamay ng tao na niluluhuran. Ang sabi po sa Isaiah 45 verse 16, hahamakin at mapapahiya ang lahat ng gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. Sumpain ang sabi po sa Deuteronomy 27 verse 15, ang sabi po, sumpain ang mga sinumang gumagawa ng anumang imahin upang sambahin kahit palihim. Ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Bakit? Kung alin pa yung ayaw ng Diyos, yun pa po ang ginagawa ng tao. Sadyang nagre-rebelde po ang tao sa Diyos. Kapag isang pitik lang tayo ng Diyos, tiyak po, daigdig ng patay ang tungo ng iyong kaluluwa kasama ang iyong mga rebulto. Dahil sinasabi po sa banal na kasulatan sa Leviticus 26 verse 30 na ang sabi po, ang inyong mga bangkay ay itatambak ng Panginoon sa ibabaw ng inyong mga Diyos-Diyosan. Kaya mga kaibigan, hindi po ako nanghuhusga kung ano man ang kinatatayuan ninyong relihiyon. Maging malaya na po tayo sa ganyang gawain ni Satanas. Si Satan po ang nasa likod ng mga imahin na yan, hindi po si Jesus. Kahit kailanman, hindi mo maaring iambing ang Panginoon sa bato, sa kahoy, at sa ginto. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya mga kaibigan, ang salita ng Diyos ay masakit pakinggan. Sa mga tao pong sinasaway, nagagalit sila dahil sasabihin nila sa mga lingkod ng Panginoon na hinuhusgahan sila. Pero hindi nila nalalaman na yung sinasabi, yung pinaparating sa kanilang salita ng Diyos ay binabasa sa banal na kasulatan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa mga awit 115 verse 4 hanggang 8, dahil ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-aayos. Totoo nga na may bibig, ngunit hindi makapagsalita, at hindi rin makakakita ang mga matang pinasadya. Di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawa nilang ilong. Totoo nga na may kamay, ngunit walang pakiramdam. May mga paa nga, ngunit hindi man lang maihakbang. Ni wala ngang maririnig kahit munting tinig man lang. Ang
walang gumagawa sa kanila at pati ang nagtiwala, lahat sila ay tulad ng gayong Diyos na ginawa. Malinaw po, mga kaibigan. Malinaw ang sinasabi ng Diyos. Wala po tayong pagkakaila sa Panginoon. Wala po. Kundi ang magpakumbaba na lamang po tayo sa Panginoon. Magpakumbaba na lamang po tayo sa Panginoon at sumunod sa kanyang utos kung iniibig mo po ang Panginoong Hesukristo. Dahil nasusulat sa Jeremiah 51 verse 17 verse hanggang 18, sa ganitong kalagayan ay magiging mangmang at walang kaalaman ang lahat ng tao. Bawat panday ay nilalagay sa kahiyan ng nililok niyang Diyos-Diyusan sapagkat hindi tunay na Diyos at walang buhay ang kanyang ginawa. Walang kabuluhan ng mga iyon at dapat sumpain. Malilipol sila pagdating ng araw ng pagparusa sa kanila. Kaya nga, mga minamahal, iwasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan na gawa ng kamay ng tao. Mga kaibigan, mga kapwa mahal ng Diyos, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Hindi ko po ito ginagawa ng ganang akin lamang, kundi po nakasulat po yan sa banal na kasulatan. Amen. Pagsisihan po natin, isukol po natin ang mga Diyos-Diyusan, isuko na ang bisyo, ang alak, sugal, sigarilyo, bakuna. Isuko na po yan, kaibigan. Ang kahalayan, isuko na po. Ang katakawan, isuko na po, mga kaibigan. Hallelujah, purihin ang Diyos. Hanggat binibigyan tayo ng blessing ng Panginoon, ilagay naman po natin sa lugar ang katakawan. Dahil mahal po ang magkakasakit, kaibigan. Amen. Mahalin po natin ang katawan natin. Mahalin po natin ang Diyos, kaibigan. Dahil huhukuman tayo ng Panginoon pagdating ng paghuhukom. Walang hanggang kamatayan ang parusa ng Diyos sa mga taong ayaw magsisi sa kasalanan. Alam niyo po, sabi po ng mahal na Panginoon sa unang Juan chapter 1 verse 9, kung ipapahayag mo ng iyong labi ang iyong kasalanan at ikay magsisisi, magpakumbaba sa Diyos, ikaw ay kanyang patatawarin pagkat siya ay matuwid, kaibigan. Aaminin mo ang iyong kasalanan, magpakumbaba, kaibigan. Nasusulat Roma chapter 10 verse 9, kung ipapahayag mo ng iyong labi na si Jesus ay namatay at muling binuhay ng Diyos Ama at ikaw ay sumampalataya sa Kanya na siya po ay muling binuhay, kaibigan, kung ang araw na ito lilisanin mo ang mundo, kung sasampalataya ka kay Jesus, tanggapin mo siya ng buong buo sa iyong puso at aaminin mo ang iyong kasalanan, tiyak po ang kaluluwa mo hindi mapupunta sa daigdig ng mga patay, kundi po pupunta po sa paraiso, sa patikim na langit, kaibigan. Kung tanggapin mo si Jesus sa araw na ito na wala kang kaalam-alam, hindi ka na pala magising bukas, kaibigan. Ligtas ka, kaibigan, kung tanggapin mo si Jesus ng taos-puso at nagpakumbaba ka sa Kanya na aminin mo ang iyong mga kasalanang nagawa. Mga kaibigan, bago ko po i-end ang pangangaral kong ito, inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay mananalangin. Tanggapin po natin si Jesus. Sumunod po ang nais na maligtas. Amen. Manalangin po tayo. Dahil sabi nga po sa Biblia, may isa lang po na tumanggap sa Panginoon at nagsisi, libo-libong anghel ang
nagkaroon ng kagalakan sa langit. Amen. Nalangin po tayo. Tanggapin niyo po si Jesus. Tanggapin niyo po mga kaibigan. Yang libre lamang po ito. Wala po akong inihiling pera o anumang mga bagay na kapalit. Wala po akong binibigay na sobre para po mangingi ng donasyon. Tanggapin niyo po si Jesus. Amen. Tanggapin niyo po at tayo yumuko. Yumuko po tayo. Amen. Tanggapin niyo po si Jesus. Maaari sumunod kayo. Ang ayaw sumunod, matanggap na ninyo ang inyong gantimpala. Sa mga sumunod, pinupuri ko ang Diyos sa buhay mo. Sige po, manalangin tayo. Ama naming dakila na may gawa ng langit at lupa. Ako po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong banal na salita na aking narinig. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoong Hesus, tinatanggap kita. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok ka, Panginoon. Pagharian mo, Panginoon, ang aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay, na kahit kailanman hindi na po ito mabubura. Panginoong Hesus, pinapatawad ko na po ang mga nagkasala sa akin. Panginoong Hesus, turuan mo ako, Panginoon. Habang ako yung binibigyan ng pagkakataon na mabuhay, tulungan mo ako. Turuan mo ako, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang kalooban mo ang masusunod, hindi ang aking kalooban. Panginoong Hesus, maghari ka sa aking puso. Maghari ka sa aking buhay, sa aking pamilya at kaibigan. Panginoong Hesus, tingin mo po ang aking kahilingan at panalangin. Ako ay nagpakumbaba. Ako ay sumasampalataya sa iyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan na Jesus. Amen. Mga kaibigan, ako na lamang po ang mananalangin para sa inyo. Ama naming banal, maraming salamat po, Ama, sa araw na ito. Ako po ay iyong kinakasangkapan upang makarating po sa bawat may tainga ang iyong magandang balita. Dalangin ko po, o dakilang Diyos na nasa langit, lahat ng mga tao na nakarinig na iyong banal na salita, lalo na po sa online, nawa po, Panginoon, pagharian mo ang bawat puso ng mga tao ito, 10 ng kanilang pamilya. Ama naming banal na nakaluklok sa langit, dalangin ko po, lahat ng hinirang mo, Panginoon, pagpalain mo. Lahat ng mga taong hindi po naniniwala sa iyo, nawa po, Panginoon, buksan mo ang kanilang puso. Nawa po, tanggalin ang talukap sa kanilang mata, makikita kanila. Tanggalin ang nakaharang sa kanilang tainga, Panginoon. Makalaya nawa ang lahat sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Nawa ang lahat na may takot, magkaroon ng takot sa iyo, hindi sa sanlibutang ito. Amang dakila na may gawa ng langit at lupa, dalangin ko po, Ama, na ang bawat isa, pagpalain mo po. Lalo na po yung mga tumatawid, naglalakad, Panginoon. Ingatan mo nawa sila. Nawa makauwi po sila sa kanilang tahanan na ligtas kasama ang banal na anghel. I declared blessing sa bawat isa. I declared healing sa pangalan na Jesus. Ang lahat ng may mga karamdaman mula ulo hanggang tanampagan, iunat mo po, Panginoon, ang iyong mapagpagaling na kamay sa lahat ng may karamdaman, lalong-lalo na po ang mga may karamdaman na nasa ospital sa mga oras na ito at sa mga naghihirap sa buhay nila, Panginoon. Panginoon, sa pangalan na Jesus, magkaroon po nawa ng kagalakan ang puso ng mga taong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po ang mga taong ayaw
makinig sa iyong salita. Panginoon, dalangin ko po ang sumunod sa panalangin ito. Nagpakumbaba at nagsisisi, tanggapin mo po sila sa pangalan na Jesus. Nawa, isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa bayan mo sa langit. Ama, ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aking dalangin. Nihiling ko po ito. Ako po ay sumampalataya sa isang Diyos na buhay. Itinataas ko po at ibinabalik sa mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan na Jesus na aking Panginoon at aking tagapagligtas. Amen. Purihin ang Diyos. To God all be the glory. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Mission accomplished. Thank you, Jesus. All glory to Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise the name of God. Jesus. Wala na po iba, kundi si Jesus lamang. Amen. Glory to God. Hallelujah. So, mga kaibigan, mga nasa live, nawawala-wala po yung connection. Pakishare na lang po ang live. Huwag po kayong magbigay ng star. Huwag. Hindi ko po kailangan ng star. Share nyo lang po yung live. No? Share nyo lang po mga kaibigan. Para maabot naman po yung iba. Dahil time is running out. Turn to Jesus now. Now na po. Hindi bukas. Now. Now na po mga kaibigan. Hallelujah. Purihin ng Diyos. So maraming salamat. Uuwi na po ako. Tanggalin ko na po yung mga tarpulin ko. Nag-iisa lang po kasi ako. Latag ko. Ligpit ko. Diba? Purihin ang Diyos. Amen. Glory to God. So, nandito na lang. Maraming salamat. Glory to Jesus. Bye.